Yeah. Okay. Kayo po na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. At baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan ko. Kayo po na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. At baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan ko. Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran? Mataas na pader, pinapaligiran at nakabilang mga mamahaling sasakyan. Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong. Mga plato't kutsara na hindi kilala ang tutong. At ang kanin ay simputi ng gatas na nasa kahon. At kahit na hindi Pasko sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay dito mo rin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan, na pag may pagkakatao ay pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan. Kung makikita ko lamang siya ay aking sisigawan. Kayo po na nakaupo, subukan niya man tumayo. At baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan ko. Kayo po na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. At baka matanaw na nyo ang tunay na kalagayan. Kayo po nang galang na po sa taong nakaupo. Alam nyo bang pantakal ang bigas namin ay di puno? Ang dingding ng bahay namin ay pinagtagpi-tagping yero. Sa gabi ay sobrang init na tumutunaw ng yelo, na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takuring uling-uling. Gamit lang pangatong na inanod lamang sa estero, na nagsisilbing kusina sa umagay aming banyo. Ang aking inay na may kayaman ng isang kaldero, na nagagamit lang pag ang aking ama ay sumweldo. Pero kulang na kulang pa rin, ulam na tuyot asin. Ang 50 pesos sa maghapoy pagkakasyahin. Di ko alam kung talagang maraming harang o mataas lang ang bakod o nagbubulag-bulagan lamang po kayo. Kahit sa dami ng pera nyo, walang doktor na makapagpapalinaw ng mata nyo.